Kabanata 761. Oras para sa pagsusuri ng katawan. Huminga ng malalim si Tyr. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip patungkol dito. Pagkalabas niya sa kindergarten, bumalik siya sa ospital. Noon, inayos na ni Winifred ang mga procedure sa ospital, kaya sabay nilang iniuwi si Blair. Sa pag-uwi, hindi sinisisi ni Tyr at Winifred si Blair. Sa halip, mahinahon at dahan daw ang ipinaliwanag ni Winifred sa kanilang anak ang kanyang ginawang mali. Ang paggawa nito ay makakatulong kay Blair na matutong makinig sa loika at pangangatwiran. Gusto nilang matutunan niya kung paano pigilan ang kanyang emosyon at hindi na muling maghahabol sa galit. Samantala, natarante si Tyr sa buong oras. Hindi niya maiwasang isipin ang eksenang tinulak ni Blair ang bata. Nakaramdam siya ng pagkabalisa. Nang mapansin na kakaiba ang kinikilos ni Tyr, agad siyang dinala ni Winifred sa kanilang kwarto pagka-uwi nila. "Hubby, anong nakita mo sa school? Bakit parang may mali sa'yo?" Hindi alam ni Tyr kung paano ipapaliwanag kay Winifred ang sitwasyon. Kailangan ba niyang sabihin sa kanya na minsan kapag nag-away siya, magbubulungan siya sa mga espesyal na pangyayari? Halimbawa, sa pagtatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Sachin, pinilit siya ng kanyang kalaban na gamitin ang kanyang buong kapangyarihan at napunta sila sa isang mainit na labanan. Sa huli, biglang kumulo ang dugo ni Tyr, at natalo niya si Sachin habang nasa berserk state na iyon. Sa sandaling nasa ganoong estado si Tyr, hindi rin niya napigilan ang sarili. Ito ay isang bagay na nakakatakot. Parang nablangko ang isip niya at sinapian ng demonyo. Samantala, ganoon din ang sitwasyon ni Blair. Maaaring minana ni Blair ang mga gene ni Tyr. Siya ay maaaring magkaroon ng parehong mga sintomas. Gayunpaman, ang estado na ito ay na-trigger lamang sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari. Naging ganyan lang si Tyr noong malapit na siyang mamatay. Sa totoo lang, wala namang masama, sa katunayan, ito ay isang magandang bagay. Dahil dito, nailigtas niya ang sarili niyang buhay. Pero paano si Blair? She went berserk just from arguing with a student. This was too dangerous. In short, hindi alam ni Tyr kung paano ipapaliwanag kay Winifred ang mga bagay-bagay dahil masyadong misteryoso ang sintomas na ito. Kahit na ipaliwanag niya ito sa kanya, hindi niya maiintindihan at mauuwi lang sa pag-aalala. "Wala lang, misis ko. Gusto ko lang mas maintindihan ang sitwasyon, kaya nagpunta ako para tingnan ang footage sa school." Kung gayon, ano ang natuklasan mo? Matalino si Winifred, mahirap para kay Tyr na magtago ng mga bagay sa kanya. Nagkibit balikat si Tyr. "Nothing much, I just feel that Blair has grown up. She needs to start learning how to control her emotions, we need to teach her proper next time." Tama ka, pagsang-ayon ni Winifred, hinimas ang kanyang baba. Sinabi ng mga tao na ang panganganak at pag-aalaga ng isang bata ay madali, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang pag-aaral sa bata. "Alright, my wife, it is almost New Year's. Since nandito na lahat, why not we all go for body check-up?" Tyr suggested. Bakit kailangan nating magpa-check-up?" Nagulat si Winifred. Sumagot si Tyr, bakit hindi? Ang bawat tao'y kailangang magsagawa ng body check-up minsan sa kanilang buhay. Ito ang tanging paraan na masasabi natin kung may mali sa ating mga katawan, at kung mayroon man, maaari nating labanan ito ng mabilis. Tumanggo si Winifred. Tama ka. Dati, nung nasa ibang bansa ako, nag-body check-up din ako around this time. Let's Blair take a day off from school tomorrow, let's go as a family. Okay. Kinaumagahan, nag-impake ang pamilya at naghanda para pumunta sa ospital. Gayunpaman, ayaw ni Jacob at sinabi, "Tyr, Winifred, hindi ako pupunta ngayon. May gagawin ako, umalis na kayo." "Dad, saan ka pupunta?" tanong ni Winifred. "May gagawin lang ako, so you guys go," sagot ni Jacob. Muling nag-init ang ulo ni Helen. "Jacob Zia, you are acting weird. Makikilala mo ba yung mistress mo?" Naramdaman niya talaga na kakaiba ang kinikilos ni Jacob nitong mga nakaraang araw. Sa kanyang patuloy na paglabas ng palihim at misteryoso, hindi niya maiwasang maghinala sa kanya. "Sinabi ko na sa iyo na hindi iyon," sabi ni Jacob. Sumagot si Helen, "Ikaw lang ang nakakaalam ng totoo sa puso mo." "Jacob Zia, hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung maglalakas loob kang makipagrelasyon sa likod ko, kukunin ko ang balat mo. Hindi na rin ako magpapi-check up, samahan mo ako. Gusto kong makita kung ano ang kailangan mong gawin na napakahalaga."
Dahil doon, nagsimulang magpanik si Jacob. You are so unreasonable. Fine, I will go get a check-up with you guys. Nagigilty ka ngayon, tama? Naramdaman ni Helen na naghihinala si Jacob. Sino ba ang nagigilty? Hindi ako. Kung wala ka, isama mo ako. Gusto kong makita kung saan ka pupunta. I'm not going anymore. Sabi ko sasama ako sa check-up, di ba? Walang magawa si Winifred nang magsimulang magtalo ang kanyang mga magulang, habang si Tyr naman ay nakatayo lang sa isang tabi at nanunood. Maging siya ay nagsisimula ng maramdaman na kaina-hinala ang mga kilos ni Jacob. Hindi kasalanan ni Helen kung bakit siya naging hindi makatwiran. Masyadong kakaiba ang mga kilos ni Jacob kahit sino ay maghahinala. Sa huli, sinundan ni Jacob si Tyr at ang iba para sa check-up. Ang mga resulta ay ilalabas lamang pagkatapos ng ilang araw. Lihim ding ginamit ni Tyr ang kanyang mga koneksyon at hiniling sa pinakamahusay na doktor na magpasuri ng dugo para kay Blair. Ang layunin ni Tyr na dalhin ang lahat para sa isang check-up ay suriin ang mga selula ng dugo ni Blair. Gusto niyang makita kung may sira sa mga selula ng dugo nito. Kasabay nito, nagpa-blood test din si Tyr dahil kailangan din niyang suriin ang sarili. Bandang 3:00 ng gabi, lumabas ang resulta ng blood test ni Blair. Walang abnormalidad sa dugo niya, normal ang lahat. Ganun din sa resulta ng blood test ni Tyr, normal ang lahat. Gayunpaman, hindi ito nagpagan kay Tyr dahil ginawa niya ang parehong pagsubok sa ibang bansa at pareho ang mga resulta. Ang pagsusuri sa dugo ay hindi malaman kung ano ang mali. Pagkalabas ng ospital, tumawag si Tyr sa ibang bansa. Ang kabilang partido ay kinuha halos kaagad. Mula sa telepono nanggaling ang boses ng isang matandang lalaki, "Hello, dear Mr. Summers." "Hello, Professor Mark." Itong Professor Mark ay hindi ordinaryong tao, isa siya sa pinakasikat na propesor sa Amerika. Bilang isang propesor sa Harvard na dalubhasa sa pagsasaliksik ng dugo at mga gene, siya ay bihasa sa mga paksang may kinalaman sa dugo. "Mr. Summers, may kailangan ka ba?" tanong ni Professor Mark. Sabi ni Tyr, "Professor Mark, yung blood sample na pina-research ko, lumabas na ba ang resulta?" Kabanata 762. Something fishy. Sa kasamaang palad, walang nakitang mga abnormalidad, Mr. Summers. Walang kakaiba sa iyong dugo, maliban sa ilang bihirang mga indicator na mas mataas kaysa sa normal, ngunit ang mga indicator na ito ay nasa loob ng mga normal na halaga ng hanay. Oh, hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Tyr Summers ang ganoong tugon mula kay Professor Mark. Nagpatuloy siya, "Professor Mark, padadalhan kita ng bagong sample ng dugo sa loob ng susunod na 2 araw. Ito ay sa aking anak na babae. Sana mapag-aralan at masuri mo ito. Bukod pa riyan, umaasa akong maihahambing mo ang mga sample ng dugo ng aking anak sa akin, hanggang sa pinakamaliit na detalye, at pagkatapos ay pag-aralan ang mga pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga ordinaryong sample ng dugo. Of course, Mr. Summers. May iba ka pa bang order? Hindi muna sa ngayon. Ayun, Professor Mark. Sige, Mr. Summers. Have a good New Year. Salamat." Hindi pa rin napatahimik si Tyr matapos niyang ibaba ang telepono. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito sa ngayon. Ang susunod na hakbang ay ang mahigpit na pagbabantay kay Blair Zia. Maaari na lamang niyang ipagdasal na sana ay wala ng komplikasyon. Walang nakitang abnormalidad si Tyr sa mga sumunod na araw. Si Blair ay kapareho ng dati masunurin at maunawain, masigla at kaibig-ibig. Iyon ang pansamantalang nagpakalma kay Tyr. Si Blair ay hindi gaanong problema. Sa kabaligtaran, ang kanyang biyenan na si Jacob Zia, ay tila nagiging hindi maganda. Naririnig niya ang kanyang biyenan at si Jacob na nag-aaway sa bahay halos araw-araw. Kaninang madaling araw, sina Helen at Jacob ay muling nagkakaroon ng isang marahas na away sa ibaba. Si Winifred Zia ay nasa bingit ng pagkasira. "Hobby, kakaiba din ang tingin ko. Ang aking ama ay madalas na lumalabas. Hindi talaga siya makakahanap ng mistress, tama ba?" Nakangiting sagot ni Tyr, "Dad is such an honest man. Sa tingin ko ay hindi. Pero, parang may mali sa kanya." Ilang araw na ang nakalipas, palihim siyang sinundan ni nanay pero nawala siya sa daan. "Hobby, bakit hindi mo tingnan kung ano ang balak ni Dad? Gusto mo i-stalk ko si Dad?" "Oo." Tumanggo si Winifred. "Hindi naman sa gusto mong buong araw na nakakulong ang pamilya natin.
You might as well go check it out. Sige. Ibinahagi ni Tyr ang damdamin ng kanyang asawa. Ito ay hindi tulad ng pamilya na maaaring nasa punto ng espada sa lahat ng oras. Kaya, umalis siya sa unang pagkakataon at palihim na nagmaneho sa likuran ni Jacob. Si Jacob ay isang ordinaryong tao lamang. Simple lang para masubaybayan siya ni Tyr. Pagkalabas sa kanyang sasakyan, umalis si Jacob sa residential area ng Lunar Mountain at nagmaneho patungo sa mga suburb. Lalong naghinala si Tyr kay Jacob. Paano kung ito ay tulad ng sinabi ng kanyang biyenan? May jowa ba talaga siya? Kung ganoon nga talaga, ang orihinal na magkakasuwato na pamilya ay mababaligtad. Bukod dito, kahit si Tyr mismo ay hindi papayag na gawin ni Jacob ang ganoong bagay. Ang pamilya ay dating nagdusa, ngunit ngayon ay nagtamasa ng magandang kapalaran salamat kay Tyr. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na si Jacob Zia ay maaaring mag-aksaya ng pera sa mga bahay na may masamang reputasyon. Lahat ng mayroon siya ay ibinigay sa kanya ni Tyr, na kayang bawiin ang lahat sa anumang oras. Gayunpaman, hindi basta-basta hahatulan ni Tyr kung ang tao ay mabuti o masama bago ang mga bagay ay tunay na nahayag. Ang lahat ay kailangang maghintay hanggang sa siya ay tiyak. Nag-iingat si Jacob sa daan. Tinasadya niyang magpalit ng direksyon paminsan-minsan upang matukoy kung may nakabuntot o wala. Tila may mga pakulo siya sa kabila ng pagiging tahimik niya. Kung si Helen ang nakabuntot sa kanya, matagal na siyang natuklasan ni Jacob. Gayunpaman, si Tyr ang sumusubaybay sa kanya. Kahit gaano pa kaingat si Jacob at gaano kalakas ang kanyang kakayahan sa pag-counter-surveillance, imposibleng ma-detect niya si Tyr. Sa kalaunan, ipinarode ni Jacob ang kanyang sasakyan sa labas ng isang kapitbahayan sa mga suburb. Hindi high-end ang lugar, at dahil sa lokasyon nito, marami pa ring villa sa lugar na hindi pa naibebenta. Ang mga nagmamay-ari na bumili ng mga ari-arian dito ay hindi naninirahan ng matagal sa lugar. Karamihan sa kanila ay pumunta lamang dito sa tag-araw upang maiwasan ang init ng tag-araw. Hindi ito sikat na lugar sa kasalukuyang panahon na may 100 pamilya lang ang nakatira sa distrito. Ipinarode ni Jacob ang kanyang sasakyan sa isang parking lot sa labas ng villa area. Pagkababa ng sasakyan ay tumingin ulit siya sa paligid bago pumasok sa villa. Huminto si Tyr sa isang kalsada na hindi matuklasan ni Jacob, at pagkatapos ay pumasok sa pamamagitan ng pagsusuka sa dingding ng looban. Mula sa malayo, napansin niyang naglalakad si Jacob patungo sa isa sa pinakaloob na villa. Is it actually true that he's keeping his mistress in a love nest? Biglang nadismaya si Tyr kay Jacob. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Tinundan ni Tyr si Jacob sa villa. Pagdating niya ay nakasara na ang pinto. Tumayo siya sa harap ng gate ng villa, nakikinig sa mga nangyayari sa loob. Dahil preeminent ang pandinig niya, nakikinig siya sa usapan kahit sa labas ng pinto. Mula sa loob ang boses ng isang babae. Mas bata siya kay Jacob. Nandito ka pala, Jacob. Nasanay ka na bang tumira dito? Inilipat ko na ang fixed deposits ko sa savings account ko at ililipat ko sa bank card mo sa pamamagitan ng mobile banking saglit. Kung may kailangan ka, bumili ka na lang. No need to maging masyadong mahiyain. Okay, alam ko. Salamat, Jacob. We're a family. There's no need to thank me. Sa isang sandali na naramdaman ni Tyr na nanikip ang kanyang baga sa galit habang nakikinig sa usapan sa loob. Sure enough, ibang babae ang sinasabi ni Jacob. Pinag-uusapan pa nila kung paano sila naging isang pamilya. Para maalagaan ang babaeng ito, inilipat talaga ng lalaking ito ang kanyang fixed deposit sa kanyang savings account. Ang depositong iyon ay isang bagay na pinagsama ni Tyr at Jacob noong wala silang pera. Noong panahong iyon, gusto ni Helen na bumili si Tyr ng kotse para kay Winifred. Dahil dito, ginamit ni Helen ang kanyang dote sa pagbili. Nang maglaon, pagkatapos na lumaki ang kumpanya ni Winifred, parehong tatanggap ng malaking halaga ng pera sina Helen at Jacob. Dati matipid ang dalawa. Kung ano ang labis na mayroon sila ay mapupunta sa isang nakapirming deposito upang payagan ang paglago ng interes. Hindi inaasahan ni Tyr na kunin ni Jacob ang kalayaan na gamitin ang pera mula sa fixed deposit. Bagamat hindi ito gaanong para kay Tyr, ang gayong mga pagkilos ay hindi kasuklam-suklam. Kapag nalaman ito ng biyenan, siguradong kukuha siya ng cleaver at babunuin ng buhay si Jacob. Nasa dilema si Tyr.
Gusto niyang buksan ang pinto at alisan ng takip ang tunay na pagkatao ni Jacob, ngunit paano malulutas ng pamilya ang problema kapag nalaman na ang lahat? Masasaktan ng kanyang asawang si Winifred na malaman na ang kanyang sariling ama ay nagtaksil sa kanyang ina at nagkaroon ng isang may bahay. Kabanata 763. Tila ito. Saglit itong pinag-isipan ni Tear Summers, pagkatapos ay nagpa siya na makipag-chat kay Jacob Zia. Gusto niyang kumbansihin ang kanyang biyena na bitawan ang babaeng ito at mamuhay ng isang mapagpalang buhay kasama si Helen Cole. Nais niyang subukan ang pamamaraang ito upang sugpuin ang insidente at magpanggap na parang walang nangyari. Gayunpaman, sa paggawa nito, masama ang pakiramdam ni Tear. Napakaganda ng pakikitungo sa kanya ng kanyang biyenan. Paano siya nagsisinungaling sa kanya? Ang bagay na ito ay kasalanan ni Jacob noong una. May mga hindi mabilang na pagnanasa na umiiral sa mga tao pagkatapos ng lahat. Napabuntong hininga si Tear at tinulak ang pinto ng villa. Kailangan niyang pumasok kahit anong mangyari at alamin kung anong uri ng vixen ang itinatago ni Jacob sa loob. Nakalok ang pinto mula sa loob. Walang intensyon si Tear na marahas na give-in ang pasukan, kaya kumatok lang siya. Biglang tumahimik ang daldalan sa loob. Kahit sa labas ng gate, ramdam ni Tear ang mapang-ipong tensyon na nagmumula sa loob. Umalangaw-ngaw ang boses ng babae, "Sino nandyan?" Walang balak na itago si Tear at diretsyong sumagot, "I'm Tear. I know you're inside, Jacob Zia. I followed you here. Open the door." Inihayag ni Tear ang lahat ng kanyang mga card. Kung pinili pa rin ng isang lalaki na huwag buksan ang pinto sa harap niya ay katumbas ng paper. Tila may tunog ng diskusyon na nanggagaling sa loob. Gayunpaman, tumahimik ang mga bulungan pagkatapos ng ilang segundo. Pagkatapos, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. At voila, bumukas ang pinto. Ang nakatayo sa pinto ay walang iba kundi si Jacob Zia. Parang hindi siya kinabahan nang makita si Tear. Sa halip, huminga siya ng malalim. "Talagang sinundan mo ako dito, Tear." "Pinapante ako dito ni Winifred," sagot ni Tear. "Sino ang tao sa loob?" "Ay pangako mo sa akin na kapag nakita mo na sila, wala kang gagawing over the top." "Sila?" Natarante si Tear. "Ano ang ibig sabihin nito? Posible bang maging bahagi ka pa rin ng isang multiplayer na laro sa iyong edad, Jacob Zia?" Pagtataka niya. Hindi, nadama ni Tear na ang kanyang mga iniisip ay papunta sa isang katawa-tawang direksyon. Matapos ang napakaraming oras kasama ang kanyang biyenan, medyo naiintindihan niya ito. Kahit na si Jacob ay may puso para sa mga bagay na tulad nito, hindi siya nagtataglay ng kakayahang gumanap. May anak kaya si Jacob at ang babaeng ito. Inilagay ni Tear ang kanyang ulo sa kanyang kamay sa galit habang iniisip ito. Hindi ba masyadong malayo ito? Ang iyong pamilya ay nabuhay ng isang kahabag-habag na buhay sa nakalipas na 2 taon, ngunit sa totoo ay nakuha mo ang iyong sarili ng isang mistress. Kung ito ang kaso, ito ay ganap na hindi mapapatawad. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Tear, kumunot ang noo ni Jacob. "Tear, may hindi ka ba pagkakaintindihan? Hindi pagkakaunawaan? Talaga?" Napatulala si Tear. Umalis si Jacob sa daan, pinayagan si Tear na makapasok. Nang pumasok si Tear at pinagmasdan ng mga tao sa loob, dumbstruck siya. "Ikaw." Malinaw na kilala ni Tear ang mga tao sa loob. Hindi lang niya kilala ang mga ito, pamilyar din siya sa kanila. Ang 3 taong nakatayo doon ay sina Lillian Zia, Jackson Zia, at George Zia. Mga kapatid at ama ni Jacob Zia. Hindi pala para makipagkita sa isang may bahay, kundi para makita ang pamilya ni George Zia ang dahilan kung bakit umiiwas si Jacob Zia nitong mga araw na ito. Natarante si Tear. Bakit sila nandito? Noon, inalis ng pamilya Hill ang pamilya Zia. Gayunpaman, hindi walang awa si Carl Hill bagamat pilit na nakuha ng pamilya Hill ang industriya ng pamilya Zia, binayaran nila sila ng isang halaga ng pera. Hindi maalala ni Tear kung nakatanggap ang pamilya Zia ng 10 o 20 milyon. Ngunit anuman ang halaga, sapat na ang pera upang sila ay magretiro sa kanayunan. Pero bakit nga ba sila bumalik pagkatapos ng kalahating taon? At, nasaan ang mga magulang ni Iris Zia si Jared Zia Lilijung? Wala siyang makita kahit saan. Nang makita kung ano ang hitsura ng 3 taong ito ngayon, mayroon lamang isang salita na nakasulat sa buong kanilang pagiging desolation. Nakahinga ng maluwag si Tear. Ang grupo ay tila dumanas ng matinding pang-aabuso mula sa lipunan sa halos buong taon.
Ang kanilang dating kay-abangan ay nawala ng walang bakas. Maging si George Zia ay tila kinakabahan na tumingin kay Tyr sa mata. Sa huli, ang panganay na tito, si Jackson Zia, ang unang nagsalita. Tyr Summers, ikaw. Bakit ka nandito? Parang nitense siya, gusto niyang ipaliwanag ang sarili niya pero nawalan siya ng masabi. Nako, akala ko may karelasyon ang biyenan ko, sagot ni Tyr. Gayun din, naisip ni Tyr na ang kapaligiran ay nakakainis. Sa katunayan, wala siyang masabi sa pamilyang ito. Gayunpaman, pinagaling ng panahon ang lahat ng sugat. Hindi masabi ni Tyr na hinamak niya ang pamilya. Maaaring sila ay kasuklam-suklam, ngunit sila ang humarap sa lahat ng hinaing ni Tyr. Halika dito, Tyr. Tinabi ni Jacob si Tyr bago nagpatuloy, you've seen it for yourself, Tyr. They are not doing too well. Kaya naman bumalik sila sa akin. I acknowledge they treated my family badly, but how do I say this? Siya pa rin ang tatay ko, at sila pa rin ang mga kapatid ko. Bahagyang iniling ni Tyr ang kanyang ulo. At nasaan ang dalawa pa? Alam naman ni Jacob na sina Jared Zia at Lily Jung ang tinutukoy ni Tyr. Napabuntong hininga siya. Ang family ay pumunta sa ibang lungsod. Ang aking pangalawang kapatid na lalaki ay may isang mabuting kaibigan doon na mahusay na gumagana. Nasa kanila ang kabuuan ng pera mula sa bukirin ng Hill at nais nilang gamitin ito upang ibalik ang mga talahan na yan. Kaya, humingi sila ng tulong sa lalaking iyon, ngunit sila ay dinaya. Sa huli, hindi lang pera ang naubos, ang galit na galit kung pangalawang kapatid ay lumaban ng husto sa kanila, ngunit itinapon sa hagdanan. Ito ay pagpatay, ngunit ito ay pinasyahan ng pagpapakamatay sa huli. Ang pagkamatay ng aking pangalawang kapatid ay nagbigay sa kanila ng $1,000,000 bilang kabayaran, ngunit si Lily ay tumakas dala ang pera. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Jacob na mapabuntong hininga. Ang puso ng tao ay talagang hindi maintindihan. Ang pamilya Zia ay talagang nabuhay ng isang miserableng buhay sa nakalipas na 6 na buwan. Si George Zia, na dating matitinding lalaki, ngayon ay puti na ang buhok. Una, niloko sila. Tapos, nagkaroon ng murder case. Isang salita lang ang kailangan ni Tyr Summers, na manugang ni George, at anumang lungsod sa buong timog ay maghihiganti para sa kanila. Gayunpaman, hindi iyon gagawin ni Tyr. Sa kabaligtaran, natuwa siya sa kanilang kasawian. Paano niya ito ilalagay? Ito ay karma ng mga uri. Tyr, my father is having a quite bad time right now. Hindi sila pupunta sa akin kung hindi sila desperado. Mukhang nasa gilid si Jacob. Habang nagsasalita siya, patuloy niyang hinihimas ang mga kamay niya. Okay. Marahang tumango si Tyr. Naawa siya sa mga naiisip niya noon kung saan hinamak niya ang kanyang biyenan. Ngayon, lahat ng ginawa ni Jacob ay may katuturan. Kabanata 764. Taong ayokong makita. Ang dahilan kung bakit naging palihim si Jacob ay dahil natatakot siyang malaman ni Helen. Walang malalim na sama ng loob si Tyr sa pamilya Zia. Gayunpaman, si Helen ay isang prangka na tao. Siguradong magagalit siya sa pamilyang ito. Kung nalaman niyang nagbalik sila, nagdulot siya ng kaguluhan. So, ano ang susunod mong gagawin? Tanong ni Tyr habang pinag-aaralan si Jacob. Sagot ni Jacob, hindi ko alam. Inupahan ko ang bahay na ito para sa kanila at binigyan ko sila ng pera. Hindi dapat mahirap para sa aking mga kapatid na makahanap ng angkop na trabaho. Hehe. Ngumiti si Tyr. Tatay, kailangan mong malaman na ito ay isang walang saysay na pagsisikap. Alam ko. Napakamot ng ulo si Jacob. Pero hindi ko alam ang gagawin ko. Ano pa ang magagawa mo? Kung talagang gusto mong hayaan silang manatili, ipaalam ang bagay na ito. Alam kong mabait sina Mama at Winifred. Nagsikip ang mga mata ni Jacob. Gusto mo ibalik ko sila. Tiyak na hindi iyon gagana. May mapapatay. Masasabi ni Tyr na natatakot ang matanda kay Helen. Pagkatapos ng lahat, siya ay bawat pulgada ng isang superwoman. Patuloy ni Tyr, Dad, hindi mo ito kayang itago ng matagal sa ilalim ng wraps. Imbes na malaman ni nanay ang kanyang sarili, dapat kang magkusa para ipaalam sa kanya. Alam mo naman na matalas ang dila niya pero maganda ang ibig sabihin. Basta sila ay taos-puso nagsisi, sa palagay ko ay hindi gagawin ni nanay ang mga bagay na mahirap para sa kanila. Tama ka. Tumango si Jacob, hindi alam kung ano pa ang sasabihin.
Natahimik siya, parang nag-iisip kung isasama niya ba si George Zia at ang iba pa. Hindi naman siya inistorbo ni Tyr. Paimpol niyang binati si George saka lumabas ng villa. Hindi pinansin ni Tyr si Jacob at ang kanyang pamilya na pumayag na ang mga nakaraan ay lumipas. Wala siyang attachment sa kanila. Think it over yourself, Dad. Hihintayin kita sa parking lot. Pagkasabi nun, lumabas na ng villa si Tyr, saka pinaandar ang kotse niya papuntang parking lot. Nakaupo sa kotse, siya ay nagsigarilyo at sa loob ay lamented. Ang mga bagay na hindi niya sana ginalaw ng regular ay unti-unting lumalabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tunay, walang tiyak sa mundo. Ang pamilya ni George Zia ay minamaltrato noon si Jacob, ngunit ngayon sila ay lumapit sa kanyang paanan. At nagpasya pa si Jacob na baliwalain ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Kung ang pamilya Summers ay katulad ni George Zia at ng kanyang pamilya, patatawarin kaya sila ni Tyr. Ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig madalas, ang mga salitang iyon ay sumasakit. At sa ibang pagkakataon, ang parirala ay katawa-tawa lamang. Naghintay ng kalahating oras si Tyr bago lumabas si Jacob. Kasunod niya si George at ang kanyang pamilya. Sa wakas ay naunawaan ni Jacob na tama si Tyr. Walang may tatago magpakailanman. Ayaw man niyang malaman ni Helen, hindi maiiwasang mabigla siya balang araw. Sa halip na hintayin itong sumabog sa kanyang mukha, minabuti niyang ailapag ang kanyang mga baraha sa mesa. Naniniwala siyang mas malala ang balat ng asawa kaysa sa kagat nito. Maaaring may silver lining pa rin sa usapin. Let's go? Simpleng sabi ni Tyr at pinaandar ang sasakyan. Sumakay naman ang tatlo sa sasakyan ni Jacob at bumalik sa Lunar Mountain. Lalong kinabahan si George Zia. Jacob, we've overstepped in the past. Kung may galit pa rin si Helen sa atin, huwag mo na siyang awayin. It's for your family's best interest. Don't worry, Dad. You're still my father. Hindi kita pababayaan. And you know well kung anong klaseng tao si Helen. She isn't as vicious as she seems, sagot ni Jacob. Lillian Zia chimed in, speaking of which, minamaltrato namin si Winifred at ang kanyang ina sa lahat ng mga taon na iyon. Pero naligaw kami noon ni Iris Zia at ng kanyang pamilya. Ngayong iniisip ko ito, I really am sorry te sila. Nakaraan na ang lahat, ate. Maraming salamat, Jacob. Salamat sa pagiging handang tumulong sa amin kapag kami ay nasa aming pinakamahihirap. Ako, ang iyong kapatid, ay marami ring nagawang mali. Sana mapatawad mo ako, sabi ni Jackson Zia. Marahil ay nagdusa sila ng maraming paghihirap sa mga nagdaang panahon at sa wakas ay nakita nila ang mundo kung ano ito. Nang mamulat sila, para silang mga bagong tao. Bumilis ang mga sasakyan sa highway at hindi nagtagal ay nakarating sa villa area ng Lunar Mountain. Ngayon ang huling araw ni Blair Zia sa paaralan. Walang mga klase na gaganapin, isang pulong lamang ng magulang at guro ang inorganisa. Pagkatapos noon, si Blair at ang iba pang mga bata ay opisyal ng nasa winter break. Tinamahan ni Winifred Zia ang kanyang anak sa paaralan at sa gayon ay wala sa bahay. Naglilinis si Helen Cole sa bahay. Siya ay isang taong matipid. Mayaman man sina Tyr at Winifred, hindi niya matiis na kumuha ng kasambahay at siya na mismo ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Matapos ay parada ang mga sasakyan sa parking lot sa labas ng villa, bumaba sa mga sasakyan sina Tyr, Jacob, at ang iba pa. Ang lahat ay awkward na nakatayo sa labas ng pinto, walang lakas ng loob na pumasok. What's wrong? Dad. You're already here. Ano pa ba ang inaalala mo? Pumasok na tayo. Pero, Tyr. Sige lang. Nanguna si Tyr at pumasok sa villa kasama sina Jacob, George, at ang kanyang pamilya sa likod. Pumalik ka na Tyr. Nasaan si Dad? Alam ni Helen na pumunta si Tyr para subaybayan si Jacob. So, pagbalik niya, siya ang unang nagtanong. Sumagot si Tyr, sa likod ko, and then he tipped her off. Mom, you'll be meeting people you don't want to see in a date. Sana hindi ka masyadong maging emosyonal. Mga taong ayaw kong makita. Agad na nag-init ang ulo ni Helen. So, nagpunta talaga na iyon sa naging mistress niya. Pagkasabi noon, tumalikod si Helen at nagmamadaling pumunta sa kusina. Nagulat si Tyr at nagmamadaling sumunod. Mom, what are you doing? Huwag mo akong pigilan, Tyr. Papatayin ko ang mag-asawang nangangalunya. Kinuha ni Helen ang kutsilyo sa kusina mula sa chopping board.
Ang tindig niya ay nagpapahiwatig na hindi siya nagbibiro. Talagang lalabas na si Helen at makikipag-away. Napabuntong hininga si Tyr. Buti na lang at hindi talaga nagkaroon ng relasyon si Jacob. Kung mayroon siya, maaaring namatay siya sa kanyang kama. Speaking of which, mas mabuti pang namatay na siya. Kung siya ay naruroon habang natutulog, mas masahol pa sa kamatayan ang tadhana. Nakaramdam ng kirot si Tyr sa kanyang anit habang iniisip iyon. Dali-dali niyang kinuha ang kitchen knife sa kamay ni Helen. Ma, di ba sabi ko wag masyadong emotional? Wala ka pang malinaw na larawan ng lahat. Uminahon ka. Kabanata 765. Magpasya para sa iyong sarili. Hindi mo naiintindihan. Walang ginagawang masama si tatay sa labas, sabi ni Tyr. Hindi siya. Natigilan si Helen. Then, anong ibig mong sabihin nung sinabi mo yun kanina? Nawalan din ng masabi si Tyr. You should go out and see for yourself. Nagtatanong si Helen na lumabas ng kusina. Noon niya nakita si George Zia at ang iba pa na nakatayo sa common room. Agad namang nalungkot ang mukha ni Helen. Bakit ikaw? Bakit nandito kayong lahat? Hindi niya inaasahan na makikita niya si George at ang pamilya nito sa kanyang tahanan. Ang patanjing tingin lang sa mga taong ito ay naramdaman niya na para siyang nasasakal sa bigat ng isang bato. Hindi ito galit. Natarante siya at wala siyang ganang makita sila. Sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Jacob Zia na magsalita, Honey, I want to have Dad and the others come back and live with us. Anong sinasabi mo, Jacob Zia? Ano bang nangyayari sa'yo? Galit na tanong ni Helen. Parang pumutok ang hanging nakabara sa dibdib niya. Tumugod siya at walang humpay na sinampal ang mukha ni Jacob. Jacob Zia, walang kwenta ka, nakalimutan mo ba kung paano tayo inapi ng pamilyang ito? Ano ang kahulugan nito? Anong klase kang bulok na tao? Hindi naman nagalit si Jacob kahit nasample siya sa mukha. Naintindihan niya ang dahilan kung bakit sobrang galit si Helen. Kahit sino ay magre-react ng ganito kung nakatagpo sila ng ganoong sitwasyon. Naging mainitin ang ulo. Helen, nahihirapan na sila ngayon. Sobra na silang nahirapan all this time. Nagbago na sila at aware na sila sa mga pagkakamali nila. Sana mapatawad mo sila, ani Jacob. Patawad. Galit na galit si Helen. Nang tinapakan tayo ng kanilang pamilya, naisip ba nila na ang hinaharap ay hindi itinakda sa bato? Jacob Zia, nakalimutan mo na ba kung paano nila tayo tretuhin? Paano nila tinatrato sina Winifred at Blair? Nabalitaan ko na sa tuwing lumalabas si Winifred na nagpapakahirap, sinisiraan ng pamilyang ito si Blair at pinakain pa ang kanyang inaamag na mga tinapay. At ngayon gusto nilang humingi ng tawad. Sa tingin mo, posible ba? They've suffered all this time. Well, naisip ba nila kung gaano tayo naghirap all those years? Sabi ko it's retribution. Habang nagsasalita si Helen, lalo siyang nagalit. Samantala, si George Zia at ang iba ay napahiya ng hindi masukat. Ngunit ngayong nasa iisang bubong na silang lahat, maaari na lamang silang tumabi at makinig kay Helen na nagsasaad ng kanilang mga maling gawain. Hindi na nakapagpigil si Jacob. Helen, nakaraan na ang lahat. Alam na ni Dad at ng iba pa na sila ang mali. Ano pa bang gusto mo? Nasa kanila kung mali sila o hindi. Nasa akin kung patawarin ko sila o hindi, sabi ni Helen. She unflinchingly glanced at George and his family. Mas mabuting magmadali ka at umalis. Napakaliit ng ating templo para mapaglagyan ang mga makapangyarihang Diyos na katulad mo. Nagmamadaling sumingit si Lilian Zia, Ate, totoo nga marami kaming nagawang mali sa nakaraan. Nandito kami para humingi ng tawad sa iyo. Kung may silbi ang paghingi ng tawad, ano ang kailangan natin ng mga pulis? Namula ang buong mukha ni Helen sa galit. Helen, we're still family. We're homeless now. Sana talaga matulungan mo kami. Sa sandaling iyon, hindi na inintindi ni Jacob ang kanyang dignidad at nagsimulang manalangin. Bagamat nanatiling tahimik si George habang nakatayo sa isang tabi, nakatitig siya kay Helen na may kaparehong kaawa-awang tingin, umaasa na baliwalain nito ang nakaraan. Hindi kumalma ang hininga ni Helen, ngunit parang hindi niya sila maitaboy sa pamamagitan ng paghampas ng kutsilyo sa kusina. Pagkatapos, tumingin siya kay Tyr. Tyr, sayo na ang bahay. You can decide for yourself. Sa sinabi nito, huminga si Helen at umakyat sa itaas. Wala siyang pagnanais na bigyang pansin ang mga ito. Walang magawang nagkibit balikat si Tyr.
Ano ba, nanay? Bakit mo iniwan ito sa akin bigla? Ang sabi, hindi alam ni Tyr ang gagawin. Kung ang kanyang biyenan ay walang relasyon sa kanila, hindi niya kailanman inalagaan ang mga taong ito. Gayunpaman, nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Jacob, lumambot ang puso ni Tyr. How about this? Why don't we listen to Winifred's opinion on the matter? She should be home soon, mungkahi ni Tyr. Ayaw ni Tyr na maipit sa dilema sa paggawa ng desisyon. Sa sitwasyong ito, wala siyang magagawa kundi ang humingi ng tawad sa kanyang asawa. Sa oras na ito, ang tunog ng isang kotse ay huminto mula sa labas. Pumalik na sina Winifred at Blair Zia. Ngayon, maganda ang pananamit ni Blair, tulad ng isang buhay na munting prinsesa. Sa kanyang kamay ay isang napakalaking Barbie doll at isang sertipiko na ibinigay sa mga bata ng kindergarten nang dumating ang mga pista opisyal. Mommy, nanalo ako ng award. Ipagmamalaki ni Daddy at Lola. Mommy, anong reward sa tingin mo ang dapat kong hilingin kay Daddy? Napangiti si Winifred. Anong klaseng gantimpala ang gusto mo, Blair? Sagot ni Blair, I want lots and lots of fireworks. Gusto kong takpan ang kalangitan sa gabi sa labas ng bahay ng mga paputok sa araw ng bagong taon. Sige, Blair. Paano mong sasabihin kay Daddy ang sarili mo mamaya? Oo. Hinawakan ni Winifred ang kamay ni Blair at naglakad papasok sa villa, todo ngiti at tawa. Nang makarating sila sa front entrance, napansin nila si George Zia at ang iba pang nakatayo sa loob. Lolo, Tito, Tita. Anong ginagawa mo dito? Ang reaksyon ni Winifred ay katulad ng kay Helen. Nabigla rin siya sa hitsura nila. Mabilis na nag-react si Lillian Zia dahil siya ang pinakamalapit kina Winifred at Blair. Siya ang unang lumapit sa mag-ina. You're back, Winifred. Oh, you've won an award, Blair. How amazing. Let me see it. Gayunpaman, tila natakot si Blair kay Lillian at walang kamalay-malay na nagtago sa likod ni Winifred, halata sa mukha niya ang takot. Awkward na senaryo, sobrang awkward na parang nagyelo ang hangin. Hindi ito masisisi sa kakulaitan ni Blair. Ito ay lamang na ang mga taong ito ay nagbigay ng matinding psikolohikal na anino sa kanya. Kahit ngayon, hindi sinasadyang makaramdam pa rin ng takot si Blair kapag nakikita sila. Lumapit si Tyr kay Blair at binuhat ito sa kanyang mga bisig. Huwag kang matakot, Blair. Ihahatid ka ni Daddy sa labas para maglaro. Okay. Ibinaon ni Blair ang ulo sa yakap ni Tyr. Pulong ni Tyr sa tenga ni Winifred, Winifred, gusto sila isama ni Dad at tulungan sila. Maaari mong gawin ang iyong sariling desisyon sa bagay na ito. I'll support you no matter your decision. In any case, I bought a total of 13 villas halfway up Lunar Mountain. Yung iba wala pang laman. Iniwan niya iyon, lumabas siya kasama ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig. Kabanata 766. Pagpasok. Nang makarating sila sa hardin sa labas, inilapag ni Tyr Sommer si Blair Zia sa isang bench na bato, pagkatapos ay tinanggap ang kanyang award certification. Blair, you are such a amazing little girl. Nakatanggap ka ng award sa kabila ng pagiging bata mo pa. What a outstanding student you are. Impressive. Daddy, nanalo ako ng award at gusto kong bilhan mo ako ng maraming fireworks sa New Year's Eve. Okay lang ba? Syempre naman. Ngumiti si Tyr at tumango. I will not only buy you lot and lots of fireworks, I will get you new clothes, new shoes, new toys. I'll buy you whatever you want, Blair. Daddy, napakabait mo. Pinulupot ni Blair ang maliliit niyang braso sa leeg ni Tyr at hinalikan siya. Kung gayon, Daddy, kung magkakaroon ako ng isang maliit na kapatid sa hinaharap, magiging mabuti ka pa rin ba sa akin? Umalaklak si Tyr. That goes without saying, both you and your brother are my babies. I will always be good to the both of you. At that, Blair pressed another kiss to Tyr's cheek, then asked, Oye, bakit biglang pumunta si tita at ang iba pa sa bahay natin, Daddy? Sumagot si Tyr na may sariling tanong, natatakot ka ba sa kanila? Oo. Tumango si Blair. Gusto mo bang, madalas mo silang makita, Blair? Natahimik si Blair. Halata namang nag-aatubili siya. Ang mga eksaktong taong iyon ay naging mabisyo sa kanya noong nakaraan. Siya ay likas na natatakot sa kanila. Blair, walang matitirhan ng tiya at lolo mo. Wala rin silang pera at magyefris at magugutom. Kawawa naman sila. Kawan mo ba sila? Sabi ni Tyr.
Napakurap si Blair at tinitigan si Tyr. Siya ay isang bata lamang na hindi alam ang puso ng tao at pasimpleng tumango. Matanda na si Lolo. Hindi siya komportable kung magyayelo at magugutom siya. Tatay, hayaan mo si Lolo na manatili sa atin. Napakalaki ng bahay natin. Ito ang eksaktong sagot na gustong marinig ni Tyr. Hindi siya binaygo ni Blair. Bagaman ang mga taong iyon ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanya, umaasa si Tyr na ang kanyang anak na babae ay mabait at mapagmahal. Sige. Ikiniling ni Tyr ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Kung ganoon, Daddy, kung titira ba sila ni Tita sa atin, magiging masama ba sila sa akin? Ngumiti si Tyr at umiling. Of course not. Hindi sila magiging masama sa'yo, sabik silang makipaglaro sa'yo. Speaking of which, hindi napigilan ni Tyr na mapabuntong hininga. Marahil pagkatapos ng bagong taon, kailangan niyang bumalik sa Hilaga upang lutisin ang mga usapin ng pamilya. Ngayon, ang anumang kaguluhan na nangyari ay maaaring konektado sa hilagang pamilya ng Summers. Nagkwentuhan ng matagal si Winifred Zia at ang pamilya sa common room. Pagkatapos noon, pinasama ni Winifred si Helen Cole sa kanila. Tinasamahan ni Tyr si Blair na maglaro sa labas. Hindi siya nag-abala na makisali sa alinman sa mga ito. Nais lang niyang ipaubaya sa kanila ang mahirap na problemang ito na sila lang ang magsolusyonan. Si Winifred ay palaging isang magandang babae. Pagamat binaygo siya ni George Zia at ng kanyang pamilya, nawala pa rin siya sa familial affection. Walang duda na si Winifred, tulad ni Jacob Zia, ay pinipiling patawarin ang mga taong ito. Kung hindi, hindi sana siya nagkusa na umakyat sa itaas para ihatid si Helen pababa. Ang pamilya ay malalim sa talakayan ng halos ilang oras. At sa wakas, nakipagkompromiso din si Helen. Sa oras na binuhat ni Tyr si Blair pabalik sa bahay, ang kapaligiran sa loob ay tila naging mas maayos. Bagamat nakipag-usap na si Helen dito, nagtatanim pa rin siya ng sama ng loob sa kanyang puso. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina para maghanda ng hapunan. Halika, yakapin mo ang iyong tiya, Blair, sabi ni Lillian. Nilapitan niya si Blair sa pangalawang pagkakataon, ngunit natatakot pa rin ang batang babae, naghahanap ng kanlungan sa likod ni Tyr. Payo ni Tyr, magtatagal pa. Oo. Medyo natakot si Lillian kay Tyr. Ang takot na ito ay hindi isang bagay na nangyari kamakailan. Matagal na siyang natatakot sa kanya. Sa maikling panahon, napakaraming sabi-sabi tungkol sa mga ginawa ni Tyr na lalong ikinatakot niya. Hindi na muling nag-abala si Tyr kay Lillian bagkus ay tinanong niya si Winifred, nakapagdesisyon ka na. Tumango si Winifred. Honey, I want the empty villa 13 for Lolo and the others to live in. May opinyon ka ba tungkol sa bagay na ito? Ngumiti si Tyr. Wala. Nang gabing iyon, nanatili si George at ang iba pa para sa hapunan. Ang awkward ng atmosphere sa ibabaw ng pagkain. Tahimik lang si Helen, ni hindi man lang nag-abalang magsalita si Tyr. Naisipan ni na Winifred at Jacob na magsalita ng ilang salita para gumaan ang mood ngunit nabigo. Matagal bago ang hapunan, kumuha si Winifred ng isang kumpanya ng paglilinis at pinapunta ang isang tao upang ayusin ang Villa 13. Lahat ng 13 villa ay pinalamutian ng maayos at nilagyan ng mga gamit sa bahay. Makakalipat kaagad ang isa na may lamang bayong sa likod. Kaya lang, walang nakatira sa mga villa na ito ng napakatagal. Ito ay hindi maiwasan na ang lahat ay natatakpan ng isang layer ng alikabok. Ito ay maaaring tirahan kapag ito ay nalinis. Walang gaanong usapan pagkatapos ng hapunan. Ipinadala ni na Winifred at Jacob ang tatlo sa Villa 13. Ang dynamic na sirang pamilya na ito ay maaaring mapangalagaan ng dahan-dahan. Kung magiging malapit ba sila o hindi tulad ng ibang mga pamilya, iyon ay nanatili upang makita. Matapos sakayin ni na Winifred at Jacob ang tatlo sa Villa 13, nagsimulang magreklamo si Helen sa kanyang manugang, Tyr, sa iyo ang bahay. Siguradong bibigyan sila ni Winifred, ang walang alam na babaeng iyon. At ang pera na iyon ay sa iyo. Bakit hindi ka naging mas malupit at pinaponte sila? Tuwang-tuwang tugon ni Tyr, Nay, si George ang biyenan mo. Why leave this problem to me when you can't even be callous yourself? Ikaw ay isang aksaya ng espasyo. Hinaplos ni Helen ang ulo ni Tyr, inis. Sa kabila ng kanyang pag-insulto sa kanyang manugang sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang pag-aaksaya ng espasyo, siya ay may panloob na ipinagmamalaki niya. Dagdag pa ni Tyr, okay, Mom. Don't think too much about it. Pumayag ka na rin naman.
Medyo malayo ang layo ng Villa 13. Kung talagang ayaw mo sila sa paningin mo, gagawa ako ng paraan para ipadala sila sa ibang lugar. Kalimutan mo na. Kinaway-kaway ni Helen ang kamay niya. Kung gagawin mo iyon, mag-aaway na lang ulit kami ni Dad. I hope that family will not cause any mishaps. If they dare mess around, you can't blame me for being rude to them. Sa sumunod na panahon, si George at ang kanyang pamilya ay nanirahan sa Villa 13. Pinigyan sila ni Winifred ng pondo, ngunit hindi ito gaanong. Naisip ni Winifred na ayusin ang mga trabaho para kina Jackson at Lillian pagkatapos ng bagong taon. Siya ay, pagkatapos ng lahat, ang boss ng Autumn Field Group. Ang pag-aayos ng trabaho para sa kanila ay isang salita lamang. Sa anumang kaso, hindi sila pinapayagan ni Winifred na mag-freeload. Kaya, kailangan nilang maging makasarili. Kabanata 767. Ang guro ni Lillian Zia. Parehong hindi tumanggi sina Lillian Zia at Jackson Zia sa desisyon ni Winifred Zia. Dati sila ang pinakamataas na antas ng pamamahala ng Zia Group. Ang kanilang mga araw ay nagsasangkot ng mga trabaho sa desk at tinatamasa ang malamig na simoy ng hangin mula sa air conditioning. Gayunpaman, imposibleng may talaga sila ni Winifred sa magagandang posisyon dahil lang sa mga kamag-anak niya. Ang Autumn Field Group ay sumunod sa prinsipyo kung saan ang isa ay umasa sa kanilang sariling kakayahan na umangat sa mga ranggo at makakuha ng magandang posisyon. Talagang walang patakaran sa likod ng pinto. Para sa kadahilanang ito, sina Jackson at Lillian ay hindi nagpakita ng anumang pagtanggi at tinanggap ang lahat ng mga kaayusan ni Winifred. Tila ang lahat ng paghihirap na kanilang kinaharap sa panahong ito ay nagdulot ng matinding pagbabago para sa pamilya. Pero, ganoon ba talaga? Sa taong ito, ang taglamig sa Con City ay labis na nagyayelo. Umiihip ang malamig na hangin kasama ng snow na bumabagsak sa labas ng bintana. Si Lillian ay natulog sa isang silid na may heater. Kung ikukumpara sa panlabas na natatakpan ng nyebe, medyo mainit ang loob ng silid. Nakasuot lang siya ng manipis na pijama at nagtalukbong ng magaan na kumot. Sa wakas ay nakatulog ng maayos si Lillian nitong mga nakaraang araw. Labis na ang paghihirap niya sa nakalipas na 6 na buwan bago siya tuluyang nakatulog sa villa habang ninanamnam ang mainit na hangin. Iyon mismo ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaginhawaan. Gabi na, ang kagyat na pagring ng kanyang telepono ang nagpagising kay Lillian mula sa kanyang panaginip. Medyo nagalit siya at ninanais niyang basagin ang kanyang telepono, ngunit nang makita niya ang numero ng telepono na nakalagay sa caller ID, agad na nagising si Lillian. Siya ay umupo sa kama na may scuffle. Isang hindi pa nakikitang ekspresyon ng solemna ang lumitaw sa kanyang mukha, at may halong kaseryosohan ay mga pahiwatig ng kaba at takot. Pagsagot sa tawag, binati ni Lillian, "Master. Ano ang pakiramdam na matulog sa isang malaking kama at tamasahin ang mainit na hangin?" Dumating ang sagot. Boses ng babae ang narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Kasing edad ni Lillian ang tunog ng tumatawag. "Well, Master." Kinabahan si Lillian na saglit na hindi alam ang isasagot. Nagpatuloy ang babae, "Huwag mong kalilimutan ang iniutos ko sa iyo. Isa kang binhi, tandaan mong mag-ugat at sumibol." Umugat si Lillian ng malamig na hangin at nagmamadaling tumango. "Master, alam ko. Hindi ko makakalimutan ang mga bilin mo." "That's good. If you dare to have any bad intentions, I will be unkind to you. I think you should be very familiar with my ways by now, right?" "Oo. Oo, hinding-hindi kita ipagkakanulo, guro." Paniniguro ni Lillian. "Okay, yun lang." Naputol ang tawag. Basang-basa ng malamig na pawis ang katawan ni Lillian. Hindi alam ang background ng misteryosong babae, ngunit sa paghusga sa reaksyon ni Lillian, malinaw na hindi madaling pakitunguhan ang babaeng ito. Ang gusto ng misteryosong babae kay Lillian ay si Lillian lang ang nakakaalam. Knock. 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 Mga katok ang biglang nagmula sa pinto, dahilan para matarante si Lillian. Nanatili siyang tahimik ng ilang sandali. Pagkatapos, ang pinto ay binuksan ng kanyang bisita, na binuksan kaagad ang pinto at pumasok sa silid. Si George Zia iyon. Ang kanyang hindi kasiya siyang ekspresyon ay mukhang medyo madilim. "Dad, it's pretty late in night. What's up?" Hindi masayang tanong ni Lillian habang nakatitig kay George na nakatayo sa may pintuan. "Sino ang kausap mo sa phone kanina?" Tanong ni George. "Tawag." "Anong tawag sa telepono?"
Inihagis ni Lilian ang telepono sa gilid ng subconsciously. Huwag kang magsinungaling sa akin. Maaaring matanda na ako, ngunit hindi bingi ang aking tenga. Lilian, sabihin mo sa akin, sino ang kausap mo sa telepono kanina? Kiit ni Lilian, kaibigan lang. Ang kaibigan kong ito ay nagtatrabaho sa pananalapi, kaya, naisip ko na maaari akong umasa sa kanya upang tumulong na baguhin ang mga bagay-bagay. Stop thinking nonsense. Napabuntong hininga si George. One should not always live in a dream. Pagkatapos ng bagong taon, hayaan si Winifred na maghanap ng trabaho para sa iyo. Oras na para harapin ang realidad. Sabay dumilim ang kutis ni Lilian. Mahina niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, alam ko, ama. Matulog ka na. Tumalikod si George at lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa pinto, bigla siyang huminto ulit. Lilian. Oo, ama. Tandaan. Dapat marunong gumanti ng kabaitan. Ang pamilya ni Winifred ay handang tanggapin tayo sa pinakamahirap na panahon, iyon ang uri ng kabaitan na kailangan mong tandaan na mabuti. Wala akong pakialam kung sino ang kausap mo sa telepono kanina, pero sana ay wala kang gagawing masama sa pamilya ni Winifred. Tumango si Lilian at sinabing, alam ko, padre. Makakatiyak ka. Magandang malaman. Lumipas ang gabi, at kinaumagahan, isang layer ng puting nyebe ang nagpapalamuti sa labas. Kung saan, ang Con City ay hindi nakakita ng ganitong uri ng panahon sa loob ng ilang taon. Sa pagkakaalala ni Blair Zia, hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Pagkatapos ng lahat, ang Con City ay matatagpuan sa timog. Daddy, umuulan. Tingnan mo, umuulan. Umagang-umaga, tuwang-tuwa na tumatalon si Blair na parang kuneho. Tumalon-talon siya sa snow at kinaladkad sina Tyr at Winifred para gawin siyang snowman. Nag-aalalang tiningnan ni Tyr ang manipis na layer ng nyebe sa lupa. Hindi siya sigurado kung makakapagtambak siya ng snowman na may kaunting snow. Si Little Tita ay gagawa ng snowman kasama mo, inihayag ni Lilian, na biglang sumulpot. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagkolekta ng maliit na nyebe, pagkatapos ay sinamahan si Blair na magtrabaho sa snowman. Siya ay tila medyo matyaga. Hindi pa siya nakita ni Winifred na kasing persigido nito. Noong una, takot si Blair kay Lilian. Unti-unti ay parang uminit siya sa kanyang munting tiya. Sa mga sumunod na araw, palaging pumupunta si Lilian upang makipaglaro kay Blair tuwing magagawa niya. Dahan-dahan, tila kayang tanggapin ni Blair si Lilian bilang kanyang malapit na kamag-anak. Ang mundo ng isang bata ay medyo simple. Hindi sila gaanong nagplano o nagtatampo ng sama ng loob. Sa panahong ito, si Tyr at Winifred ay gumugugol din ng maraming oras sa pagsama kay Blair. Ang naunang insidente ng pananakit ni Blair sa kanyang kaklase para makuha ang atensyon ng kanyang mga magulang ay nangyari dahil sa pangalawang pagkakataon ay buntis si Winifred. Tama ang sinabi ng guro ni Blair. Ang mga bata ay lubhang nangangailangan ng pagsasama at pangangalaga ng magulang sa espesyal na yugto ng panahon na ito. Dapat ipaalam ng mga magulang sa bata na, kahit na sa pagdating ng bagong sanggol, inalagaan at minamahal pa rin nila ang kanilang panganay. Kasabay nito, habang sinasamahan ang kanyang anak, pinagmamasdan ng mabuti ni Tyr ang bawat kilos ni Blair. Bagamat walang nakitang espesyal na problema sa nakaraang medikal na pagsusuri, nag-aalala pa rin si Tyr tungkol dito. Lumipas ang 2 linggo, ngunit wala namang mali kay Blair. Sa kalaunan, hindi na inilagay ni Tyr ang kanyang mga alalahanin. Kabanata 768. Pisperas ng bagong taon. Noong umaga, sinasamahan pa rin ni Tyr Sommer si Blair Zia para magsaya sa snow sa bakuran. Tapos, tumunog ang phone niya. Hello, Professor Mark. Tungkod ng boses ni Professor Mark mula sa telepono, hello, my dearest Mr. Sommers. We have the results of the comparison between you and your daughter's blood samples that you previously sent us. Well, ano ang kinalabasan? Tanong ni Tyr. Sumagot si Professor Mark, na pagdaanan namin ang pinakatumpak at detalyadong paghahambing ng lahat ng data. Nalaman namin na ang mga sample ng dugo mo at ng iyong anak na babae ay may kapansin-pansing pagkakapareho, na ang ratio ng bawat index ay kasing taas ng 70%. Anak ko siya. Normal lang naman yun, di ba? Sabi ni Tyr. Let us be clear on something, Mr. Sommers. This is a blood sample comparison, hindi DNA test. Kung sa tingin mo ay iba ang dugong dumadaloy sa loob ng katawan mo sa dugo ng ordinaryong tao, ang dugo ng anak mo ay eksaktong kapareho ng sa iyo.
Sa madaling salita, kung ano ang iyong magiging, ang iyong anak na babae ay magiging pareho. Marahas na tumibok ang puso ni Tyr. Professor Mark, sigurado ka ba? Ganap na sigurado, sagot ni Professor Mark. Ang aking instituto ay dumating sa konklusyong ito pagkatapos ng maraming pag-ikot ng pagsusuri at paghahambing. Sa totoo lang, Mr. Summers, wala kang masyadong dapat ipag-alala. Sa ngayon, wala pa kaming nakitang abnormalidad mula sa mga sample ng dugo mo. Pero kung hindi ka makahinga ng maluwag at kailangan mong intindihin ito, maaari kaming gumamit ng ibang paraan. Anong paraan yan? Tanong ni Tyr. Bone marrow. Mr. Summers, bone marrow functions for blood production. So, I speculate that the reason you think there is something special about your blood might have something to do with your bone marrow. Ngunit Mr. Summers, ikaw ay isang napakalakas na martial arts practitioner. Kung ang iyong utak ng buto ay iginuhit, ito ay tiyak na magdadala sa iyo. Tungkol sa iyong anak na babae, siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Kung talagang gusto mong magsagawa ng pananaliksik sa iyong bone marrow, ang isang maliit na halaga ng bone marrow ay tiyak na hindi sapat. Huminga ng malalim si Tyr. Naiintindihan ko. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang bone marrow sa isang taong nagsasanay ng martial arts. Para sa karaniwang individual, ang pagguhit ng bone marrow ay maaaring walang malubhang epekto. Ngunit para sa isang mandirigmang tulad ni Tyr, kapag nakuha na ang kanilang bone marrow, ang epekto ay maaaring makaapekto sa buong paggana ng katawan. Maaaring patayin nito ang kanyang kinabukasan bilang isang martial arts practitioner. Tiyak na hindi magsasapanganib si Tyr. Para naman kay Blair, mas maliit ang posibilidad na hahayaan siya ni Tyr na makipagsapalaran. Hindi ang kanyang munting prinsesa, ang apple of his eye. Well, Professor Mark, tungkol doon. Salamat sa tulong mo, sabi ni Tyr. Hindi naman, Mr. Summers. Sabihin mo lang at susundin ko. Kailangan mo pa bang pag-aralan ang bone marrow? No need for now. Kung may kailangan, I will get in touch with you. Sige, Mr. Summers. Matapos tapusin ang tawag, nagtagal si Tyr para pakalmayan ang sarili. Napatingin siya kay Blair, na tuwang-tuwa sa paglalaro ng snow. Nagpakawala ng ngiti, lumapit siya para makipaglaro sa kanya. Sa isang iglap, sasapit na ang bagong taon. Madaling araw, lumabas ang pamilya para bumili ng mga gamit para sa pagdiriwang. Nangako si Tyr kay Blair na bibilhan niya ito ng mga bagong damit, bagong sapatos, bagong laruan, at marami ring paputok. Hindi siya bumalik sa kanyang sinabi. Pagkabalik galing sa pamimili, tinawagan ni Tyr si Noah Lee. Si Noah ang boss ngayon ng underground world ng Con City. Sa oras na ito ng taon, ang ilan sa kanyang mga tauhan ay magpapatakbo ng planta ng pagpoproseso ng paputok upang gumawa ng ilang mga paputok dahil ito ay isang kumikitang negosyo. Ilang taon na ang nakalilipas, ang mga ilegal na pabrika sa ilalim ng lupa lamang ang nakikibahagi sa negosyong iyon. Ngunit simula ng mamuno si Noah, ginawa niyang legal ang negosyo. Tinadya rin niyang puksay ng ilang mga ilegal na pagawaan. Bagamat kontrolado pa rin ni Noah ang mundo sa ilalim ng lupa, ang karamihan sa kanyang negosyo ay unti-unting pinaputi. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan ng pagpapatakbo ng negosyo ay upang kumita. Kung hindi susuwayin ng isang tao na labagin ang batas para kumita ng pera, walang sino man ang maghahangad na patakbuhin ang uri ng negosyong naglalagay sa panganib sa kanilang buhay. Inabot ni Tyr si Noah at hiniling na magpadala ng carload ng mga paputok at crackers sa Lunar Mountain. Ngayong gabi, gusto ni Tyr na mamukadkad ang mga paputok sa buong bundok. Nais niyang ang kanyang anak na babae at pamilya ay magpakasawa sa isang maligayang pagdiriwang ng bagong taon. Sa wakas, dumating na ang bagong taon. Ang buong Con City ay nalubog sa dagat ng kagalakan. Tuwang-tuwa si Blair na isuot ang kanyang mga bagong damit at magkaroon ng kanyang mga bagong laruan. Bago maggabi, sunod-sunod na ang mga paputok na bumangon sa langit mula sa iba't ibang lokasyon ng lungsod. Ang regulasyon para sa mga paputok ay hindi ganoon kahigpit sa Con City. Hanggat hindi sila naiilawan sa masikip, urban na lugar, pagkatapos ay maayos. Hindi pinagbawalan ng mga opisyal ang karaniwang mga residente na maglabas ng mga paputok mula sa kanilang mga bubong. Kung tungkol sa lugar ng Villa sa Lunar Mountain, natural, walang sino man ang magpo-post ng kontrol sa mga paputok. Ang pamilya ay nag-treat sa kanilang sarili sa isang masarap na meat fondo, George Zia at Lillian Zia ay naimbitahan sa kapistahan din.
Matapos gumugol ng napakaraming oras sa isa't isa at masubaybayan ang pagganap ni George at ng iba pa, iniwan ni Helen Cole ang sama ng loob niya. Sa kalagitnaan ng pagkain, ganap na madilim ang langit sa labas. Ang karamihan sa lungsod ng Con ay nababalot na ng kagalakan ng kasiyahan. Ang tunog ng mga paputok ay umalangaw-ngaw sa lahat ng dako, samantalang ang mga paputok ay tumataas hanggang sa kalangitan sa gabi. Mommy, Daddy, tapos na po akong kumain. Gusto ko pong lumabas at magsindi ng fireworks. Hindi mahawakan ni Blair ang kanyang mga kabayo. Kumain pa siya ng ilang kagat bago nilapag ang plato at nagtungo sa labas. Hindi siya pinigilan ng kanyang mga magulang. Kung tutuusin, si Noah ay hindi lamang nagpadala ng isang malaking carload ng mga paputok, kumuha din siya ng ilang tao upang bantayan ito. Partikular niyang inatasan ng mga ito na tulungan si Blair na magpaputok. Pananagutan din nila ang kaligtasan ni Blair. Walang tigil na tumunog ang cellphone ni Tyr nang magsimulang magpadala ng pagbati sa bagong taon ng ilan sa kanyang mga kaibigan. Nagsimula ito sa kanyang grupo ng mga kapatid mula sa Regal Palace sa ibang bansa. Sa ngayon, ang kaugalian ng pagdiriwang ng Lunar New Year ay napakapopular din sa ibang bansa. Kaya, ang mga kapatid ng Regal Palace ay nagdiriwang din ng espesyal na okasyon. Lalo na sa Celestial Town ng Amerika, kung saan matatagpuan ngayon ang Phantom Dragon, ang kapaligiran ng pagdiriwang ng Lunar New Year ay napakasigla doon. Sumunod, si Carson York, Drake Tucker, Zeppelin Wayne, Dixon Watt, at iba pa ay nag-video call din kay Tyr. Inimbitahan ni Carson ang pamilya ni Tyr sa kanilang tahanan noong ikatlong araw ng bagong taon. Pumayag naman si Tyr dito nang walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda, nag-video call din si Snow Fenner kay Winifred Zia. Ngayon na ang lahat ng paggawa ng pelikula at post-production ng Whitesnake na pelikula ay nakumpleto na, ang pelikula ay nasuri at nakuha ang screening permit. Ang kumpanya ay orihinal na nagplano na ilabas ang pelikula sa bagong taon, ngunit napakaraming mga blockbuster na nakatakdang ipalabas mula sa una hanggang sa ikawalong araw ng bagong taon. Napakagulo na ang eksena ay maihahambing sa mga dakilang labanan ng mga immortal. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nagpasya ang kumpanya na opisyal na ilabas ang Whitesnake: A Devastating Romance sa ika-10 araw ng bagong taon. Kabanata 769. Muling nagpakita si Draco Summers. Sa ika-9 na araw ng bagong taon, isang malaking premiere ng pelikula ang gaganapin sa Strego City. Bilang chairman ng Autumn Field Media at kaibigan ni Snow Fenner, kinailangan ni Winifred na dumalo sa premiere. Sa makatuwid, nagpasya si Tyr at ang kanyang pamilya na pumunta sa Strego City sa ikawalong araw ng bagong taon, pagkatapos ay dumalo sa premiere ng pelikula sa susunod na araw. Ito ay maaari ding ituring bilang kanilang paglalakbay sa bagong taon. Sa labas, tuwang-tuwa na hawak ni Blair Zia ang mga paputok sa kanyang kamay. Sina Helen Cole, Jacob Zia, Lillian Zia, George Zia, at iba pa ay lumabas din para magsaya sa pagpapaputok kasama si Blair. Tuwang-tuwa ang batang babae. Sabay-sabay na sinindihan ang mga paputok na nakalagay sa paligid, at sabay-sabay silang sumugod sa langit. Sila ay namumulaklak sa makinang, makulay na mga pattern, na nagpapaliwanag sa kalahati ng lugar ng villa ng Lunar Mountain. Si Tyr at Winifred ay nakatayo sa harap ng main gate na pinagmamasdan ng kanilang masayang anak na babae sa labas. Maya-maya, tumulo na ang luha ni Winifred. Anong problema, sweetie? Tanong ni Tyr na lumingon sa asawa. Alam niyang tiyak na naantig siya sa eksena at nag-isip ng ilang kaawa-awang mga bagay. Hindi ko naisip na magkakaroon ng ganitong araw. Sina Lolo, Little Auntie, at ang iba pa ay sinasamahan si Little Blair na masayang magpaputok. Noon, Blair and I weren't eligible to spend New Year's Eve with the Zia family. After the New Year's Eve dinner, I bought some fireworks for Blair. Wala akong masyadong magastos, ilang dollars lang. Pagkatapos naming ilabas ang mga paputok, kami ni Blair ay nagtungo sa labas sa kalye. Manghuhuli kami kung saan nagpaputok ang mga tao at pumunta doon para magsaya sa palabas. Ang pag-alala sa mga alaalang ito ay hindi maiwasang malungkot si Winifred. Lahat ng nakaraan, mahal ko. Sa hinaharap, magsama-sama tayo taon-taon at samahan si Little Blair na magpaputok, okay? Sabi ni Tyr. Ma'am. Umiti si Winifred at tumango. Hindi lang si Little Blair, pati ang kambal sa loob ng tiyan ko. Oo, oo, oo. Nagmamadaling sabi ni Tyr. Siyempre kasama yung kambal.
Pagkatapos, hinawakan niya si Winifred. Nakatayo lang silang dalawa sa gate ng villa, nakatitig sa namumulaklak na mga paputok na namumulaklak sa buong lungsod, masaya at matamis ang pakiramdam. Napakalaki ng sukat ng mga paputok sa Lunar Mountain ngayong gabi na naging focus ng buong Con City. Maraming mamamayan ang nakatingin sa direksyon ng Lunar Mountain. Nakatayo sila sa harap ng kanilang mga bintana, sa kanilang mga bubong, o sa kalye. Ang walang tigil na pag-agos ng mga paputok na umakyat sa langit ay maraming tao ang umuugong sa kanilang mga puso, ang sarap maging mayaman. Samantala, dahan-daang dumaan ang isang marangyang sasakyan sa gate ng villa area ng Lunar Mountain. Isang katutubo na gustong ihinto ng security guard ang sasakyan, ngunit binigyan ng lalaking nasa loob ng kotse ang gwardya ng pulang sobra na hindi niya kayang tanggihan. Nang mabuksan na ang gate, pumasok ang sasakyan at tuluyang nakarating sa Midhill Villa area. Ang lugar na pinili ng sasakyan na huminto ay 50 metro lamang ang layo mula kay Tyr at sa kanyang pamilya. Napakaraming tao na ang sumakop sa lugar, sila ang mga residente ng villa area. Nang makita nila ang napakaraming paputok na umaakyat mula sa gitna ng burol, tumakbo sila para saksihan ang saya. Huminto ang sasakyan at lumabas ang isang medyo may edad na lalaki. Ang kanyang katawan ay nagpapalabas ng isang pag-uugali ng higit na kahusayan, ngunit sa pagitan ng kanyang mga kilay ay walang katapusang mga pagbabago sa buhay. Katabi niya ang isang lalaking kalbo. Ang magkabilang gilid ng kanyang mga templo ay may tato na may pattern ng kidlat. Nang tumayo ang dalawang iyon, natural na naglalabas ng napakalaking aura ang kanilang mga katawan. Ang mga taong nakapaligid sa lugar ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pang-aapi. Kinailangan nilang lumayo sa dalawa. Dahil sa sobrang lapit sa mag-asawa, medyo humihingal ang karamihan. Ang duo ay walang iba kundi sina Draco Summers at Raiden Black. Ang una ay ang pinuno ng pamilyang Summers, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Hilaga, at ang huli ay isa sa 5 magiting na general ng pamilya Summers. Hindi katakatakang nakapaglabas sila ng walang kapantay na aura mula sa kanilang mga katawan. Tanging ang kanilang mga pagkakakilanlan ang naging posible. Guro, bisperas ng bagong taon ngayon, ngunit dumating ka sa Con City sakay ng helicopter sa hapon. Mahihirapan si Madam at ang matandang mistress dahil hindi ka nakita ngayong gabi. Mula nang malaman ni Raiden na pupunta si Draco sa Con City, tutol siya sa ideya. Pagkatapos ng lahat, ngayong gabi ay ang bisperas ng bagong taon ay isang napaka-espesyal na araw. Lalo na't si Draco ang pinuno ng pamilya Summers. Ngayong gabi, nagdaos ng piging ang pamilya, wala ang ulo ng pamilya sa pinangyarihan. Ito ay talagang medyo hindi naaangkop. Sabi ni Draco, Raiden, pinagsilbihan mo ako ng maraming taon. Sa lahat ng mga taon na ito, nakita mo na ba akong nagpalipis ng bisperas ng bagong taon sa bahay? Bilang pinuno ng pamilyang Summers, marami akong responsibilidad sa lipunan, lalo na sa bisperas ng bagong taon. Karaniwang masabala pa ako. Gayunpaman, sa taong ito, tinanggihan ko lamang ang isang imbitasyon mula sa Ormer City TV station upang magpakita bilang bisita nila. Walang pakialam kung nandito ako. Hanggat wala tayong sasabihin, walang makakaalam na pumunta ako sa Con City. Sige, sagot ni Raiden. Tumabi si Raiden at ibinato ang tingin sa pamilya ni Tyr. Natahimik siya sandali. Nang muling tumingin si Raiden kay Draco, napagtanto niyang may kumikinang si Draco sa kanyang mga mata. Medyo mapurol ang ekspresyon niya habang nakatutok ang tingin kay Blair. Ito ay maliwanag na gusto niyang pumunta sa tabi ng kanyang apo. Pero, hindi lang siya makapagdesisyon. Master, dahil nandito ka na, bakit hindi ka pumunta doon at makipagkita sa kanya? Hindi. Umiling si Draco. Mabuti naman na tingnan ko siya mula rito. Pero Master, hindi ka ba pumunta ngayon para kausapin si Tyr? May sasabihin ka sa kanya tungkol sa usapin ng pagkilala ni Miss Blair ng mga ninuno. Anyway, dahil makikipagkita ka sa kanila mamaya, bakit di pa ngayon pumunta at makipaglaro kay Miss Blair? Huminga ng malalim si Draco. Wala siyang tinatago, hindi kay Raiden. Sabi niya, Raiden, natatakot ako sa pagtanggi. It has been years. Kahit gaano kalalim ang puot, it's about time to let go of it, sagot ni Raiden. Imposibleng bitawan. Tumutulo ang pait sa tono ni Draco. Nakatayo lang siya, nakatitig kay Blair. Gusto niyang sagisaan at yakapin ang kanyang masigla at magandang apo, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Noon lang, parang nakita ni Blair si Draco.
Sa hindi malamang dahilan, o marahil ito ay dahil sa ilang espesyal na blood tie, hindi niya malay na tumakbo patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang kinabahan si Draco. Nang hindi mailagay ang kanyang mga kamay, naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Sa kaibuturan niya, nakaramdam siya ng pag-asa, kasama ang kaba. Pagdating sa tabi ni Draco, tinitigan siya ni Blair ng puno ng tubig ang mga mata at nagtanong, "Lolo, pumunta ka ba sa bundok partikular na para makita ang mga paputok?" Nang kaharap ang kanyang apo, si Draco, ang pinuno ng isang nangungunang pamilya sa hilagang bahagi, ay medyo nawala ng salita. "Oo, Blair," sa wakas ay sagot niya. "Paano mo nalaman ang pangalan ko, Lolo?" Nagtatakang tanong ni Blair. Kabanata 770. Siya ang aking lolo. Dahil siya ang lolo mo, sabi ni Raiden Black kay Blair Zia sa gilid. "Na-miss mo ba ang iyong lolo, Little Blair?" Lolo. Ang isang salita mula kay Blair ay puno ng hindi pamilyar. Wala si Lolo sa kanyang alaala. Gayunpaman, kahit na hindi niya alam ang dahilan, naramdaman niya ang matalik na koneksyon sa pagitan nila ni Draco Summers. "Little Blair, pwede bang yakapin ka ni Lolo?" Tanong ni Draco. Biglang umatras si Blair. Mula sa mas murang edad, tinuruan siya ni Winifred Zia na hindi siya dapat makipag-usap sa mga estranghero. Sa pakikipag-usap pa lamang kay Draco, sinalungat na ni Blair ang babala ng kanyang ina. Marahil ay dahil sa mga demonyo at Diyos sa trabaho kaya nang makilala ni Blair ang umaasang mga mata ni Draco, tumango lang siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, binuhat ni Draco si Blair sa kanyang mga bisig. "Lolo, binilhan ako ni Daddy ng maraming paputok ngayong gabi. Tere sabay na tayong manood ng fireworks." "Ma'am." Tumango si Draco. Walang paraan para tanggihan niya ang kahilingan ng kanyang apo. Pitbit pa rin si Blair, naglakad siya patungo sa villa kasama si Raiden. Nang dumaan sila, sina Helen Cole, Lillian Zia, at ilang iba pang mga tao ay sumugod sa kanila na may kinakabahan na mukha. "Sino ka? Pitawan mo na si Little Blair." Ilang sandali lang ay nawala na si Blair sa isang kisap mata. Ang iilan sa kanila ay naghahanap sa kanya. Nang makita nilang kalong ng estranghero si Blair, natural, nabalisa si Helen at ang iba pa. Nagmamadaling sinabi ni Blair, "Lola, sinabi sa akin ng matandang ito na lolo ko siya." "Lolo." Bahagyang lumiit ang mga mata ni Helen at ng iba pa. Sa isang sulyap kay Draco at Raiden, masasabi na silang dalawa ay hindi karaniwang lalaki. Pumalik sa katinoan si Helen sa isang iglap. Ang lalaking ito kaya ang ama ni Tyr Summers. Yung minsang nanood sa anak niya na pinaalis sa pamilya. Doon na walang ginawa noong tinutugis ang kanyang anak. "Little Blair? Halika rito," sabi ni Helen. Sa katutubo, si Helen at ang iba ay natakot sa kanilang mga puso. Hindi sila nang ahas na lumapit kay Draco, kaya umaasa silang ibababa niya si Blair at payagan itong lumapit sa kanila. "Lolo, pinapatawag po ako ni Lola Helen. Kailangan niyo po akong ibaba." "Okay." Hindi naman tumanggi si Draco at pinababa si Blair. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Helen, na pasimpleng binuhat siya, tumalikod, at umalis nang hindi man lang binibigyang tingin si Draco. From her reaction, medyo obvious na hindi nakita ni Helen si Draco. Ito ay totoo. Alam na alam ni Helen at ng iba pa ang pinagdaanan ni Tyr. Sa makatuwid, mula pa noong nakalipas na panahon, ang walang pigil na pananalita na si Helen ay labis na kinasusuklaman ng pamilyang Summers. Kung hindi lang masyadong mapang-akit ang mga aura na nagmumula sa dalawang lalaki, itinutok ni Helen ang kanyang daliri sa ilong ni Draco at isinumpa siya. Si Lillian Zia at Jackson Zia ay nakatitig din kay Draco at napaatras ng walang malay. Halata namang natakot sila kay Draco at Raiden. Parang medyo awkward si Draco. Mula sa tabi niya, sinabi ni Raiden, "Nandyan ang third young master." Sa mga oras na ito, nakita na ni Tyr at Winifred Zia si Draco mula sa kanilang posisyon sa harap ng gate ng villa. Nagulat sila na dumating talaga siya noong gabi ng bisperas ng bagong taon. The moment they spotted Draco's presence, biglang nawala ang good mood ni Tyr at napalitan ng walang katapusang kadiliman. Sinabi sa kanya ni Winifred, "Honey, siya ang tatay mo. Ang lahat ng mga bisita ay aming mga bisita. Bakit hindi mo sila yayain na maupo?" "Hindi ko siya ama," diretsyong sagot ni Tyr. Kasunod nito, tumalikod siya at pumasok sa bahay nang hindi lumilingon. Medyo nabalisa ang emosyon ni Tyr, kaya't kinausap niya si Winifred sa pag-alit na tono.
Mukhang ito ang unang pagkakataon na nakausap niya ito sa ganoong paraan. Pumasok si Tyr sa bahay. Marahil ay ayaw niya talagang makita ang kanyang ama. Ngunit hindi si Winifred ang uri ng taong walang modo. Lumapit siya kay Draco. Winifred, hinaila siya pabalik ni Helen sa subconsciously. Ang ibig sabihin ni Helen ay ipaubaya na ni Winifred ang bagay sa mga kamay ni Tyr. Pero, kitang-kita ang ugali ni Tyr. Malinaw niyang sinisikap na isara si Draco at wala siyang balak makipag-ugnayan sa kanyang ama. Mom, no matter what, manugang niya ako, hindi ko kayang tretuhin ang biyenan ko ng bastos kapag bumisita siya sa amin mula sa ganoong kalayuan. Tingnan mo, kung nagawa nating makipagkasundo kay Lolo, baka may posibilidad na magkabalikan si Tyr at ang kanyang pamilya. Pagkasabi noon, naglakad si Winifred kina Draco at Raydan. Sa kabilang banda, bumantong hininga at bumulong si Helen, "Ay girl, hindi mo ba nakikita na ang sitwasyon ng pamilya Summer ay ganap na naiiba sa aming pamilya Zie?" Habang naglalakad si Winifred patungo sa kanyang mga bisita, maraming beses niyang inayos ang sarili. May boses sa kanyang puso na patuloy na nagpapaalala sa kanya kung paano siya palaging pinuprotektahan at tinutulungan ni Tyr. Ngayon ang pagkakataon niya na gumawa ng isang bagay para sa kanya. Bagamat hindi siya sigurado kung tama o mali na gawin ito ng nakapag-iisa, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na dapat niyang gawin ito. Sa wakas, tumayo si Winifred sa harap nina Draco at Raydan. Medyo nahirapan pa ang atmosphere. Si Raydan ang unang bumuka ng bibig at sinabing, "Ako si Raydan Black." Ang sarap ay meet ng young lady. Oh, medyo natarante si Winifred. Nagmamadali siyang tumango. "Hello, Tito Raydan." Pagkatapos, tinitigan niya si Draco. Hindi siya sigurado kung paano siya haharapin. Matapos itong pag-isipan, sa wakas ay nagpasya siyang tawagin siya bilang Uncle Summers. Kakaiba ang tunog ni Uncle Summers sa pandinig ni Draco. Noong una, inaasahan niyang tatawagan siyang ama ni Winifred. Kumbaga, wishful thinking lang iyon. Isang magandang kilos para kay Winifred ang pagkusa na lumapit at makipag-usap sa kanya. Paano naging posible para sa kanya na tawagin siyang ama? "Hello, Winifred." Natuwa si Draco sa kanyang manugang. Pagkatapos, naglabas siya ng ilang regalo na inihanda niya ng maaga. Sila ay para kay Winifred, Blair, at sa kanyang mga biyenan. "Happy New Year," sabi ni Draco. Sa pagtingin sa mga regalo sa mga kamay ni Draco ay nag-alinlangan si Winifred ng 2 segundo bago tuluyang tinanggap. Kung tutuusin, hindi niya kayang tanggihan ang mabait na intensyon ng matanda. "Happy New Year, Uncle Summers." Salamat sa mga regalo, nagmamadaling nagpasalamat si Winifred. Dagdag pa niya, "Uncle Summers, malayo ang nilakbay mo, mula sa norte. Malamang hindi ka pa kumakain, di ba? Pilasan mo, pasok ka sa bahay. Ipagluluto kita. Kumain na ako." Sa totoo lang, parehong dumating sina Draco at Raydan na walang laman ang tiyan, pero ayaw ni Draco na abalahin si Winifred. Kaya naman, sinabi niya rito na kumain na siya. "Then, bakit hindi ka pumasok at uminom ng tsaa para may naitan ang katawan mo?" Mungkahi ni Winifred. "Sige," sagot ni Draco.